Hello mga people, hello mga kapitbahay. Sa lahat ng mga loyalist na mahal ko, sa mga DDS na nang-aaway, maging sino ka man, halika na at meron tayong pag-usapan. Sa video na ito, makinig ka lang hanggang sa maubos ang oras mo. Tapos na ang botohan sa Senado at nanalo ang 19 na senador para i-archive, from dismissal to archive yung impeachment ni Sara Lustay. And the rest, gusto nila matuloy. Only Ping Lacson ay bumoto ng abstain. At ang 19 na senador na yan na bumoto to archive the impeachment ay nagbase daw sila sa sinabi ng Supreme Court. Ipaliwanag muna natin kung ano yung salitang archive. Sa ating mga picture, diba, kung gusto natin na itago ang ating mga photos, i-archive natin. Ibig sabihin, itatago or itatabi lang dyan. Ang impeachment ni Sara ay naka-archive na. Ibig sabihin, nakatago lang or nakatabi lang. At kung ating iintindihin, kung naka-archive, there will be a time na ilalabas. Sana nga, hindi tuluyang maitago or mawala ang impeachment case ni Sara. Sana, sa taong 2026, kung kailan legal na talaga yung hindi minadali, yung meron ng sapat na ebidensya, tamang panahon, dahil ang 20th Congress ang hahawak na sa kaso ni Sara sa impeachment, ay wala nang magiging hadlang, wala nang mga technicalities na ihaharap itong mga senador na ayaw sa impeachment. Ang pagka-archive ng impeachment ni Sara ay hindi nangangahulugan na absuelto na siya. Mananatili pa din sa isip ko, sa isip ng mga tao na ninakawan niya ng confidential fund, na siya ay gumastos, lumustay ng pera ng taong bayan na hindi nila alam, hindi natin makita kung saan niya ginastos. Bigla na lang nawala sa pamamagitan ng pangalan ng mga chichirya, ng cellphone, ng kung sino-sino that it doesn't exist. Wala ang record nila sa statistic office, wala ding death certificate. Ibig sabihin, gawa-gawang pangalan ng tao. At yun ang ipapaliwanag ni Sara Lustay. 125 million, hindi lamang yan. Dahil itong mga DDS, sinasabi nila, 125 million is not a big money kaysa sa mga ninanakaw daw ng ibang mga politiko. Yes, kung tutuusin, hindi masyadong malaking halaga yan. Maliit man or malaki, pera pa din yan ng taong bayan, Sara Lustay. Huwag ninyong sabihin na maliit na pera lang yan. So, kahit piso, hahanapin natin kung saan yan napunta. Dahil ang pinanggalingan ng mga pera na yan ay sa mga tao na nagbanat ng buto, nagpawis para makabayad ng buwis. Nagnanakaw ka ng confidential fund, Sara Lustay, wala ka pang ginagawa. Sumasahod ka, hindi ka gumagawa ng trabaho mo. Asan yung mandato mo? Vice President ka nga ba? Or sa tingin mo sa sarili mo, ikaw na yung presidente, atat na atat, but you will never win. Tandaan mo yan. Gaya ng sabi ko, si Sara Lustay ay hindi absuelto. Dahil hindi pa niya na ipapaliwanag, kahit nga ang mga senador na bumoto na i-archive ang impeachment ni Sara, ay gusto pa din nila yung maliwanagan sila, yung sagutin ni Sara kung saan niya dinala yung pera. Sinasabi ng mga 19 na senador, sumunod sila sa rule of law. Okay, sige. Pero pagdating kaya ng panahon, yung tamang panahon, na kailangan nang ilabas yung archive na yan, yung naka-archive na impeachment na yan, sana, gawin ninyo ang tama. Sabi ni Tulfo, kailangan nang magbago. Okay, sige. Pero pagbabago nga ba talaga ang gusto nyo kung bakit nyo in-archive ang impeachment case? Yung transparency nga ba talaga ang gusto nyo kung bakit nyo in-archive ang impeachment case? Or gusto nyo lamang magtago or takpan, lalong-lalo na sina Bato, Bongo, Aimee, Robin Padilla, ang isang tao na iniidolo nila? Alam mo, yung Senado kahapon, naging Senado ni Duterte. Ay, inis na inis ako. Nanggigigil ako. Ang talo dito, ang taong bayan. Hindi ang mga senador na hindi bumoto na i-archive ang impeachment. Hindi sila ang tao.
Ang talo dito, tayo na mga nagbabayad ng buwis. Hindi nabigyan ng hustisya yung sentimo na pinagpaguran natin. Nawala na lamang na parang bula. Tinangay ni Sara Lustay, inilipad ng agila na magnanakaw ng confidential fund. Makonsensya ka naman sana, Sara, sa mga pinaggagawa mo. Saan ka na naman ngayon? Nasa ibang bansa ka. Narinig ko yung sinabi niya, pumunta daw siya ng Netherlands, Australia, Kuwait, hindi pala, Qatar, Korea. At wala daw sa kalingkingan ng mga yan ang Pilipinas. Shame on you, Sara. Para kang hindi ka Vice President ng Pilipinas. Pupunta ka sa ibang bansa para sirain mo ang bansa na nagpapasahod sa'yo, ang bansa na ninakawan mo ng pera. Walang hiya ka. Bigyan mo naman ng dignidad ang mga taong bumoto sa'yo. Pupunta ka sa ibang bansa, mag-i-eat speech ka. Tatayo sa harap ng mga tao, sasabihin na wala pa sa kalingkingan, asan ang Pilipinas sa'yo? Wala ba sa puso mo? O nasa talampakan mo ang Pilipinas, inaapak-apakan mo? Ang Pangulo, nasa India ngayon, lumalaban, nakikipag-usap para ang Pilipinas ay mabago. Ikaw naman, nandyan ka para ibaba ang imahe ng Pilipinas. Ang Pilipinas pinapalakpakan sa ibang bansa. Sariling mamamayan ng Pilipinas, ang Vice President ng Pilipinas, sinisiran niya ang sarili niyang bansa, kung saan siya ipinanganak, kung saan siya nagnakaw, at kung saan ang tatay niya kumitil ng maraming buhay. Bakit kayo ganyan na mga Duterte? Alam ko na, dahil salot kayo sa Pilipinas. Kayo ang panira sa Pilipinas, mas matindi pa kayo sa Bagyo, sa Lindol, sa pumutok na bulkan. Kayo ang agila na mandaragit ng pera ng taong bayan. Sasabihin na naman ng mga DDS, kung makadiyos ka, bakit ka nang huhusga? Ang pagsabi ng katotohanan, ang paglaban sa kasamaan ng isang tao ay hindi bawal sa Diyos. Dahil ang Diyos hindi niya kinakampihan ang mga taong gumagawa ng ganyan. Hindi yan panghuhusga. Kung magising ka na, kasana. Kung alam mo lang sana. Pero hindi dahil sarado ang utak mo. Ang puso mo punong-puno ng galit. Ang mga Duterte, saka lang naman sila nagkakaisa kapag paninira na ang gagawin nila. Pero yung pagmamahalan, pagtutulungan, no way, hindi mo sila maasahan. Dahil kahit sila mismo sa loob ng pamilya nila, nag-aaway-away sila. Kaya hindi nila maibigay ang kapayapaan sa Pilipinas, pagmamahal sa bayan, dahil mismo sa sarili nila, sa pamilya nila ay hindi nangyayari yan. Shame on you, mga Duterte. Sana sa 2026, ang naka-archive na impeachment case ni Sara ay mailalabas para diyan natin makita kung ano ang tunay na pagkatao ni Sara. Much love!